Ama naming Yahuwah, dakila po namin Diyos, purihin, sambahin pong yung banal na pangalan. Nagpapasalamat kami ng napakarami sapagkat totoong napakabuti ng iyong puso. Puspos ka ng pag-ibig. Marapat lamang papurihan, sambahin, dakilain yung banal na pangalan. Ama, sa kabila ng lahat ng ito, inaamin namin, nabigo ka namin. Nagkulang at nagkasala kami sa iyo. Ito ang naiganti namin sa iyo, Aba. Nahihiya kami, yan po ang totoo. Kaya naman, buong kapakumbabaan kami nakikiusap muli bago kami magtuluyan dumalangit sa iyo. Hinihiling namin pagpapatawad mo sa marami namin mga kalapastanganan. Ama, alam namin maaasahan namin ang iyong kahabagan, ang iyong pag-ibig na hindi nagmamaliw. Kaya po, ang pakiusap namin sa pagsambang ito, muli mo sanang dalawin, pakibaba ang iyong espiritu sa bawat isa sa amin, sa bawat sambahayan na natitipon po ngayon. Sapagkat wala naman po kaming kakayahan, wala kaming kabuluhan kung wala ka, ang iyong espiritu sa aming buhay, sa aming mga puso at aming isipan. Kaya Ama, kailangan ka namin. Ang iyong espiritu sa aming buhay, maawat mahabag ka sa amin. Laging samahan kami sa aming ginagawang mga paglalakbay sa mundong ito hanggang makarating po kami sa hangganan. Sa piling mo po, magpakailan-kailanman. Pasbasan mo po mga lingkod mo, bawat sambahayan, mga magulang na natitipon. Batid mo ang kanilang mga pangangailangan, ang mga dinulog po nila sa inyo. Hinihiling namin, lagi mo sanang ibuhos ang iyong mga pagpapala. Nawa, ibsa ng mga kahirapan na nararanasan. Ganon din naman po ang mga dumaranas na mabibigat ng karamdaman. Humihiling kami ng kagalingan. Alam namin walang imposible sa iyong kapangyarihan kung ito po ang kalooban mo sa bawat isa sa amin. Panginoong Yahushua, kami rin po dumadalangin, nagpapasalamat ng maraming sapagkat ikaw ang aming tagapanguna. Ikaw ang laging kasama namin. Nasa aming tabi, maaasahan din lagi ang pagtulong mo sa amin. Naririto kami na mga alipin mo. Lagi kami sa iyo'y nakatanaw sapagkat anumang oras, sandali at araw, maaari ka nang bumalik. Panginoon, habang kami naghihintay, tulungan kami. Manatili ang aming pananampalataya, katapatan at pag-ibig namin. Hanggang sa wakas, magtagumpay kami, makarating kami sa piling mo. Ama, muli bumabalik tawag po kami. Sa sandaling ito, dinadalangin po namin ang gagawin po naming pagbabautismo sa darating po na Huwebes. Hiling po naming basbasan mo po ang iyong mga lingkod, mga tatanggap ng bautismo. Ganon din man po ang iyong mga kakasangkapanin. Naway pakibuhos ang iyong espiritu, ang iyong kapangyarihan, pakinabangan po ng iyong mga hinirang. Ama, muli, basbasan ang aming sinimpang handog, basbasan ang bawat sambahayan, mga pinagkakakitaan. Dumalo iyong mga pagpapala. Magpatuloy kami sa masiglang paglilingkod sa iyong banal na pangalan. Hinihiling na po namin ang lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Yahushua. Amen.
Shabbat Shalom po mga mahal na kapatid. Purihin at sambahin ang ating dakilang Yahuwah, ang Panginoong Yahusha, sapagkat muli ay tinipon tayo para magpatuloy sa ating gagawing mga pag-aaral. Noong nakaraang linggo po ay ating pinag-aralan tungkol sa bunga ng Espiritu. Isa pong napakagandang larawan ng kaugalian na nais ng Panginoong Yahuwah na malinang ng bawat isa po sa atin sa pamamagitan po ng banal na Espiritu. Ngayon po sa pagsambang ito ay sisimulan natin ang mas malalim pa na pagtalakay sa bawat bunga. Uunahin po natin dyan ang pinakauna at pinakamahalaga sa lahat, ang pag-ibig. Ang pag-ibig po, mga kapatid, ay hindi lamang basta damdamin o emosyon, sapagkat sa banal na kasulatan po, ito po ay napaka makapangyarihan, sapagkat yan po mismo ang katangian o kalikasan ng ating Panginoong Yahuwah. Kaya habang ating pong pinag-aaralan kung ano ang tunay at makadiyos na pag-ibig, ay naway ating pong buksan ang ating puso at isipan upang sa gayon ay ating pong pakinabangan ang ating gagawing pag-aaral, nang sa gayon ay hindi lamang po natin basta tanggapin ang pag-ibig ng Diyos, kundi ito po ay ating pong maipamalas o maibahagi po natin sa ating kapwa sa bawat sitwasyon po ng ating buhay. Kaya ating muli pong itanong, ano ba ang bunga ng Espiritu? Mag-umpisa tayo ng pagbasa po sa Galatia 5:22 hanggang 23. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito. Ano po ang bunga ng Espiritu? Inisa-isa po sa atin ang mga bunga, mga kapatid. At alin po dyan ang pinakamahalaga sa lahat? Yan po yung pag-ibig. Hindi po nataon lamang na unang binanggit dyan yung pag-ibig o nataon lamang na siya yung unang bunga ng Espiritu. May dahilan po kung bakit siya yung pinakamahalaga. Ano po yun, mga kapatid? Sapagkat ang pag-ibig po ang pinakapundasyon ng lahat ng mga bagay. Dahil kung atin pong titingnan itong mga ibang katangian o ibang bunga, yung kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, pagpipigil sa sarili, yan pong mga yan ay pagpapakita lamang ng tunay na pag-ibig sa iba't ibang anyo. Kaya masasabi po natin na ang pag-ibig ay hindi lamang po bunga. Ito rin po ang ugat. Ito po ang pinagmumulan ng lahat ng iba pang bunga ng Espiritu. Kaya kung nais po natin na mamunga ng bunga ng Espiritu sa ating buhay, ay dapat po muna nating matutuhang umibig sa pamamagitan o gaya po ng pag-ibig ng ating Panginoong Yahuwah. E gaano po ba kahalaga ang bunga ng pag-ibig? Mateo 22:37 hanggang 40. Sumagot si Yahusha, ibigin mo si Yahuwah mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo at buong pag-iisip mo. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang katuruan ng mga propeta. Dito po sa ating binasa, alam po natin, dito ay sinusubok ng mga Pariseo ang Panginoong Yahusha sapagkat yan naman po talaga ang gawain ng mga Pariseo. Gusto nila na magkamali, mahuling nagkakamali ang Panginoong Yahusha. Kaya ang ginawa nila, tinanong nila ang Panginoong Yahusha, ano ba ang pinakamahalagang kautusan ng Diyos? Sapagkat alam po natin, yung kautusan ng mga Hudyo ay talagang napakarami. Kaya yung mga tagapagturo noon ay talagang nagdidebatehan sila, ano bang talagang pinakamahalagang kautusan? Pero syempre, ang Panginoong Yahusha po, mas matalino naman sa kanila, hindi palilin lang sa kanilang katusuhan. Kaya anong ginawa niya? Isinamarais niya yung lahat ng kautusan sa dalawang kautusan. Na ang unang, pinakamahalaga, ang sabi, ibigin mo si Yahuwah mong Diyos ng buong mong puso, kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo. At ang pangalawa, ibigin mo iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ano po? Ano lamang ang ibig sabihin niyan, mga kapatid? Ano po o gaano kahalaga ang bunga ng pag-ibig? Hindi po natin matutupad yung dalawang mahalagang
Pinakamahalagang kautusan na yan kung wala po ang bunga ng pag-ibig. Kaya para matupad po natin yan, una, dapat mapatibay po natin yung kaugnayan natin sa Panginoong Yahuwah o yung tinatawag na vertical relationship natin. Para una, mapatibay natin yung ating ugat. At pangalawa, kailangan mapatibay natin yung kaugnayan natin sa tao, yung ating horizontal relationship para naman tayo magawa nating mamunga. Dahil kagaya nga po ng isang literal na puno na namumunga po yun, hindi naman po para sa kanila, di ba? Namumunga yun para ating pakinabangan. Kaya ganun din po tayo bilang mga tao. Dapat po, yung bunga ng pag-ibig na meron tayo ay naibabahagi po natin sa ating kapwa. Anong uring pag-ibig po ba? Ang bunga ng Espiritu. Basahin natin po ang nakasulat sa Juan 13:34 hanggang 35. Isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y mangag-ibigan sa isa't isa, na kung paanong iniibig ko kayo, ay mangag-ibigan naman kayo sa isa't isa. Sa ganito'y mga kikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad, kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Anong uri pong pag-ibig? Ang bunga ng Espiritu. Ito po yung pag-ibig na meron po ang Panginoong Yahushua sa bawat isa sa atin. Kung paano po niya tayo inibig. Bakit po? Bakit dito ay tinawag ng Panginoong Yahushua na bagong utos ang mga ibigan sa isa't isa? Kasi maaaring isipin po ng ibang tao, paano magiging bago yun? Napakasimple lang namang umibig sa ibang tao, di ba? Tulungan mo lang yung ibang tao, di ba? Naalala ko po tuloy nung nandun pa kami sa Middle East, kapag po dumarating yung tinatawag na Ramadan, mapapansin po natin, dyan kadalasan, dyan po masigasig ang mga tao na tumulong sa kapwa. Kasi para sa kanila, doon daw po sila mas pagpapalain. Diba? Doon lang, sa panahon na yun. Hindi naman po natin nilalahat ang mga Muslim. Pero minsan, nakalulungkot, ito po, minsan nangyayari din po sa bawat isa sa atin na sinasabi nating umiibig tayo, pero doon lamang sa mga tao na kasundo natin. Pero pag di natin kasundo, hindi natin magawang ibigin. Ito po ang dahilan, mga kapatid, kung bakit sinasabi ng Panginoong Yahushua dito na bagong utos ang mga ibigan sa bawat isa. Dahil magagawa lamang po natin ang tunay na pag-ibig, ang tunay na pagtulong sa bawat isa kung kasama po natin ang Panginoong Yahushua. Kaya ano po ang kailangan natin gawin para matupad po natin ang bagong utos na yan? Dapat po nating sundin ang mabuting halimbawa ng Panginoong Yahushua. Kapag po tayo o iibigin natin ang ibang tao na parang kagaya lang din tayo ng ating Panginoong Yahushua sa tulong po ng Espiritu Santo. Paano pa? Paano po ba ipinakita ng Panginoong Yahushua ang pag-ibig niya sa tao na ito po ang dapat lagi nating tularan sa ating pong buhay? Juan 13:14 hanggang 15. Kung ako nga na Panginoon at Guro ay naghugas ng inyong mga paa, kayo naman ay nararapat ding mangaghugasan ng mga paa ng isa't isa, sapagkat kayo'y binigyan ko ng halimbawa upang gawin naman ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. Paano po ipinakita ng Panginoong Yahushua ang kanyang pag-ibig sa tao? Dito po, kung matatandaan natin, ay dito sa tagpong ito, malabis na ikinagulat po ng mga tagasunod ng Panginoong Yahushua yung kanyang ginawa, sapagkat karaniwan lang po kasing ginagawa itong paghugas ng paa ng mga taong napakababa, ang mababang lingkod sa isang sambahayan. Bakit po ginawa ng Panginoong Yahushua? O ginawa ng Panginoong Yahushua yon? Yun po para ipakita yung tunay na halimbawa po ng kapakumbabaan at pag-ibig sa kanyang mga tagasunod. At kahit maging sa bawat isa po sa atin ngayon, ito po ang dapat natin tularan, mga kapatid. Ang pag-ibig ng Panginoong Yahushua na ipinakita po sa pamamagitan ng kapakumbabaan at paglilingkod po sa ibang tao. At atin din pong pansinin yung sinabi ng Panginoong Yahushua dito. Sabi niya, binigyan ko kayo ng halimbawa upang gawin naman ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. Ano po yung sinasabi dito sa atin ng Panginoong Yahushua? Huwag lang po tayong mamangha dun sa kanyang ginawa, kundi atin pong gawin.
Dahil ang Panginoong Yahushua po ay hindi lamang nagtuturo ng kapakumbabaan, kundi ipinapakita niya po talaga sa kanyang mga tagasunod kung paano gawin. Sino-sino po ba ang mga pinaglingkuran ng Panginoong Yahushua sa buong panahon ng kanyang ministeryo? Marcos 1:40 hanggang 42, ganito naman ang ating mababasa. At lumapit sa kanya ang isang ketongin na namamanhik sa kanya at nanikluhod sa kanya at sa kanya nagsasabi, kung ibig mo ay maaaring malinis mo ako. At sa pagkaawa ay iniunat niya ang kanyang kamay at siya'y hinipo at sinabi sa kanya, ibig ko, luminis ka. At pagdakay, nawalan siya ng ketong at siya'y nalinis. Sino po ang mga pinaglilingkuran ng ating Panginoong Yahushua? Alam natin po, ang laging hinahanap ng Panginoong Yahushua ay yung mga taong mahihina, yung may mga karamdaman, at yung mga mahihirap. Bakit po? Bakit sila yung gustong tulungan ng ating Panginoong Yahushua? Sapagkat alam po niya ng Panginoong Yahushua na sila talaga yung nangangailangan ng tulong at pagkalinga. Sa tingin niyo po ba, may pakinabang ang Panginoong Yahushua kapag ginawa yan? Wala naman po eh. Pero bakit? Pinili pa rin niya na tulungan yung ganong mga tao. Sapagkat dahil po yun sa kanyang kahabagan at kanyang pag-ibig po sa tao. Sino po ang halimbawa niyan? Dito po sa ating binasa, lumapit po yung isang ketongin. Alam po natin, kapag may ketong sa panahon na yun, ay talagang napakahirap po ng sitwasyon ng kanyang buhay, di po ba? Unti-unting pinahihirapan, unti-unting ah, pinapatay yung kanyang katawan. At hindi lang yun, talagang pinandidirihan siya ng mga tao na halos pagtabo yan ng mga tao. Ano ang ginawa po nitong kitongin sa ating Panginoong Yahushua nung nakita niya ang Panginoong Yahushua? Nanikluhod siya at nagsabi, kung ibig mo ay maaaring malinis mo ako. Ano po ang ginawa ng Panginoong Yahushua? Kung mapapansin po natin, hindi lamang po niya nilinis yung taong kitongin, kundi kanya pong hinipo. Bakit po ginawa ng Panginoong Yahushua yun? Sapagkat nais po niya iparamdam doon sa taong kitongin yung kanyang pagmamalasakit at pag-ibig. Napakahalaga po kasi ng ganong gesture, mga kapatid. Lalong-lalo na po dito sa taong kitongin. Isipin nyo, sa haba ng panahon na hindi niya nararanasan yun, na may humipo sa kanya, na sa haba ng panahon na hindi niya nararanasan yung dampi ng isang tunay na nagmamalasakit. Ito po ang isa sa mga katangian ng pag-ibig ng ating Panginoong Yahushua. Yung kanyang kahabagan sa mga taong mahihina at nangangailangan po ng pagtulong. Sino pa po? O paano pa ipinakita ng Panginoong Yahushua ang kanya pong pag-ibig? Lucas 23:33 hanggang 34. Pagdating nila sa lugar na tinatawag na Bungo, ipinako nila sa krus si Yahushua at ang dalawang kriminal. Ang isa ay sa kanan ni Yahushua at ang isa ay sa kaliwa. Sinabi ni Yahushua, Ama, patawarin mo sila dahil hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Nagpalabunutan ng mga sundalo para paghati-hatian ng mga damit ni Yahushua. Ito po sa ating binasa, ang Panginoong Yahushua po ay nasa matinding paghihirap, matinding kahihiyan at kawalang katarungan. Pero nung nanalangin siya, ano po yung mapapansin natin? Hindi po siya nananalangin para sa kanyang sariling kaginhawaan. Nanalangin po siya para sa kapatawaran ng mga taong nagpapahirap po sa kanya. Ito po ang isa pa sa halimbawa ng pag-ibig na meron ng Panginoong Yahushua. Ang magpatawad po sa gitna ng paghihirap. Hindi lang po yun. Sino po ba itong mga pinapatawad ng Panginoong Yahushua? Pinapatawad niya po yung mga taong hindi karapat-dapat. Dahil kahit hindi po nagsisisi yung mga taong gumawa na yon sa ating Panginoong Yahushua, ano pa rin po yung kanyang ipinanalangin sa Ama. Sabi niya, Ama, patawarin mo sila dahil hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ipinapakita lang po ng Panginoong Yahushua na ang pag-ibig niya ay umaabot din kahit sa mga tao na hindi po kumikilala sa Kanya. Ganyan po kadakila ang pag-ibig ng ating Panginoong Yahushua. Pero sa lahat ng mga halimbawa pong yan, sa lahat ng uri ng pag-ibig ng Panginoong Yahushua, ano po ang pinakadakilang pagpapakita ng Kanyang pag-ibig?
Marahil alam na po natin ang sagot sa tanong na yan, pero basahin po natin ang Juan 15:12 hanggang 13. Ito ang aking utos sa inyo. Magmahalan kayo katulad ng pagmamahal ko sa inyo. Wala ng pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Ano po ang pinakadakilang pagpapakita ng kanyang pag-ibig? Ito po, mga kapatid, ang pag-aalay niya ng kanyang buhay para sa atin. Ayon sa Panginoong Yahushua, walang hihigit na pag-ibig sa pag-ibig na handang mag-alay ng buhay. Sa ating panahon, maaaring hindi po literal na mamatay tayo para sa ating kapwa. Pero ang prinsipyo po dito na dapat nating matatandaan, nakahanda po ba tayo na isantabi ang ating sariling kaginhawaan para sa ikabubuti ng ibang tao? Dapat din po nating pansinin ang sinabi dito ng ating Panginoong Yahushua. Sabi niya, ito ang aking utos sa inyo. Hindi po mungkahi. Mga kapatid, sabi niya, utos ko sa inyo. Ang alin po? Yung magmahalan kayo katulad ng pagmamahal ko sa inyo. Anong uring pag-ibig po yun? Yung pag-ibig po na hindi madali, hindi magaan, kundi isa pong pag-ibig na handang magsakripisyo. Dahil ang tunay na pag-ibig po, kaya ng ating binanggit kanina, ay hindi lamang po damdamin o emosyon, kundi sa pamamagitan po ng pagsasakripisyo. Kaya paano po natin ngayon matutularan ang pag-ibig na meron ng Panginoong Yahushua? Dapat po matiyak natin sa ating sarili na palagi ay natin nararanasan ang pag-ibig ng Panginoong Yahushua sa bawat isa po sa atin. At kapag nagawa natin o naranasan natin ang pag-ibig ng Panginoong Yahushua, magagawa po natin makitungo sa ating kapwa ng may kababaang loob at ng may pagsasakripisyo. Ipagpapatuloy po ang ating pag-aaral. Sa unang bahagi po ng ating pag-aaral ay idiniin sa atin ang isa sa mga bunga ng Espiritu na yan nga ay ang pag-ibig at kung gaano ito kahalaga. Inilahad din sa atin kung paano ipinakita ng ating Panginoong Yahushua ang pag-ibig niya sa atin. Ang dakilang pag-ibig na yan ng ating Panginoong Yahushua ay kailangan nating maranasan. Paano po natin mararanasan ang pag-ibig ni Yahushua? Sa aklat po ng Lucas 10:38 hanggang 40, ganito po ang ating mababasa. Nagpatuloy si Yahushua at ang mga tagasunod niya sa paglalakbay at dumating sila sa isang nayon. May isang babae roon na ang pangalan ay Marta. Malugod niyang tinanggap sina Yahushua sa kanyang tahanan. Si Marta ay may kapatid na ang pangalan ay Maria. Naupo si Maria sa paanan ng Panginoon at nakinig sa itinuturo niya. Pero si Marta ay abalang-abala sa paghahanda niya. Kaya lumapit siya kay Yahushua at sinabi, Panginoon, baliwala po ba sa inyo na nakaupo lang diyan ang kapatid ko at hinahayaang ako ang gumawa ng lahat? Sabihin niyo naman po sa kanya na tulungan niya ako. Ang tanong natin mga kapatid, paano natin mararanasan ang pag-ibig ni Yahushua? Ang atin pong binasa ay tungkol sa dalawang magkapatid na lingkod ni Yahushua, si Marta at si Maria. Kapwa sila nagpakita ng kanilang pag-ibig sa ating Panginoon. Paano ipinakita ni Marta ang kanyang pag-ibig? Hindi lamang malugod niyang tinanggap ang ating Panginoon sa kanyang bahay, kundi ipinakita pa rin niya ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng
pagsisilbi. Sabi sa ating binasa, malugod niyang tinanggap si Yahusha sa kanyang tahanan at si Marta ay abalang-abala sa paghahanda niya. Paano naman po ipinakita ni Maria ang kanyang pag-ibig? Naupo siya sa paanan ng Panginoon at nakinig sa itinuturo niya. Ang ginawa ni Maria ay pagpapakita ng kanyang pag-ibig, yung kanyang devotion. Inilaan niya ang kanyang buong sarili sa pakikinig sa mga itinuturo ng ating Panginoong Yahusha. Ganito niya ipinakita yung kanyang pag-ibig. Hindi siya nag-aksaya ng pagkakataon. Bakit po? Naroon na sa kanyang bahay ang Panginoon. Nagtuturo. Maaring hindi na mauling maulit yung ganong pangyayari at pagkakataon. Kaya sinamantalanan niya. Naupo siya sa paanan ni Yahusha upang makinig sa kanyang mga pagtuturo, mga aral na mula mismo sa bibig ng guro. Sa pag-ibig na ipinakita ni Maria, dito rin niya naranasan ang pag-ibig ni Yahusha. Samantalang si Marta, ano naman ang hiniling niya sa Panginoon? Sabi niya, tulungan siya ni Maria sa pagsisilbi. Parang hiniling niya sa Panginoon, sinabi niya, sabihin niyo naman po sa kanya na tulungan niya ako. Ano po ang naging tugon ng ating Panginoon? Ituloy po natin ang pagbasa sa aklat pa rin ng Lucas, talatang 41 hanggang 42. Datapwat, sumagot ang Panginoon at sinabi sa kanya, Marta, Marta, naliligalig ka at nababagabag tungkol sa maraming bagay. Datapwat isang bagay ang kinakailangan, sapagkat pinili ni Maria ang magaling na bahagi na hindi aalisin sa kanya. Ano po ang naging tugon ng ating Panginoong Yahusha? Sinabi niyo kay Marta na naliligalig at nababagabag siya sa maraming bagay. Parang naliligalig sa mga bagay sa buhay na ito. Ang sinabing ito ng ating Panginoong Yahusha ay katumbas na rin ng pagsasabing hindi siya dapat naliligalig at nababagabag sa maraming bagay. Bakit po? Ano ang nais ng ating Panginoon na matutunan ni Marta? Nais niyang matutunan ni Marta kung ano yung nadiskubre ni Maria. Ano po ba yung nadiskubre ni Maria? Ang kasiyahan sa paanan ni Yahusha. Ang sabi ni Yahusha, pinili ni Maria ang magaling na bahagi. Gaano po kahalaga sa tingin ng Panginoon ang ginawa ni Maria? Yung ginawa niyang pagpili sa magaling na bahagi. Ang sabi ng Panginoon, hindi ito aalisin sa kanya. Dito po ay makikita natin kung paano pinahahalagahan ni Maria ang pakikinig kay Yahusha. At dahil diyan, nararanasan niya ang pag-ibig mula sa ating hari. Sa buhay na ito mga kapatid, tayo man makakaranas din ng pag-ibig ng ating Panginoong Yahusha. Sa papaanong paraan? Kapag siya po ay nagtuturo sa pamamagitan ng ating mga pagsamba, yung ating mga Bible studies, yung ating mga programang Yearning for Yahusha, italaga natin ang ating mga sarili sa pakikinig. Napakahalaga na ang bawat itinuturo ay atin pong pakalimiin, i-analyze natin ang kanyang mga salita sapagkat ang lundo
ng lahat ng kanyang pagtuturo ay pawang paglalarawan o pagpapakita ng kanyang pag-ibig sa atin na siyang nais niyang maranasan natin. At habang nararanasan natin ang kanyang pag-ibig sa paraang nauunawa natin ang kanyang mga turo, ay saka naman lalo lamang tayong tumitibay, nakapaglilingkod sa kanya ng buong katapatan. Paano po natin lubos na mararanasan ang pag-ibig ni Yahushua? Basahin po natin ang sagot sa aklat pa rin ng Lucas, talata ay 36 hanggang 38. Inanyayahan ni si Yahushua ng isang Parisiyo na kumain sa bahay niya. Pumunta naman si Yahushua at kumain doon. Sa bayang yun ay may isang babaeng kilala sa pagiging makasalanan. Nabalitaan niyang kumakain si Yahushua sa bahay ng Parisiyo, kaya pumunta siya roon at nagdala ng pabango na nasa isang sisidlang yari sa batong alabastro. Lumapit siya sa likuran ni Yahushua sa bandang paanan. Doon ay umiyak ang babae at tumulo ang luha niya sa paa ni Yahushua. Pagkatapos, pinunasan niya ito ng kanyang buhok, hinalikan at binuhusan ng pabango. Ang ating binasa, mga kapatid, ay tagpo tungkol sa isang babaeng kilala sa bayang iyon na pagiging makasalanan. Ano po ang nabalitaan ng babae? Nabalitaan niya na si Yahushua ay kumakain sa bahay ni Simon na isang Pariseo. Ano yung kanyang ginawa? Pumunta siya at nagdala pa ng pabango na nasa isang sisidlang yari sa batong alabastro. Alam nyo mga kapatid, yung batong alabastro ay batong kulay puti, makintab, makinis na kadalasan ay ihinahalin tulad yan sa batong marble. Sa madaling salita, mamahalin yung lalagyan, mamahalin din yung pabango. Ano ang kanyang ginawa sa bahay ni Simon? Siya ay lumuhod sa paanan ng ating Panginoong Yahushua at sa kanyang pagluha, tumulo ang kanyang luha sa mga paa ng ating Panginoon. Ano ang kanyang ginawa sa mga luhang tumulo sa mga paa ni Yahushua? Pinunasan niya ito ng kanyang buhok, hinalikan at binuhusan ng pabango. Ang tanong natin, mga kapatid, ay kung paano natin lubos na mararanasan ang pag-ibig ni Yahushua. Sa tagpong ito, ang babae ay nasa paanan ni Yahushua. Lumuhod, umiiyak sa kanyang ginawang pagpahid sa mga luha na tumulo sa paa ni Yahushua. Sa pagpunas dito gamit ang kanyang buhok, pagbuhos ng pabango at paghalik sa mga paa ni Yahushua, ay nagpapakita ng pagpapakababa at higit sa lahat ay pagpapakita ng dakilang pag-ibig niya sa ating Panginoon. Kung tayo po ay nasa kalagayang mababang-mababa na, abang-aba sa paningin ng mga tao, dito natin mararanasan ang pag-ibig ni Yahushua. Kung inyo pong matatandaan, yung isinulat ni Apostol Pablo, isinaysay niya na 3 ulit niyang hiniling sa Panginoon na alisin ang tinik sa kanyang laman.
Subalit ano ang naging tugon sa kanya? Ang sabi, ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo, sapagkat lubusang nahahayag ang aking kapangyarihan kapag ka ikaw ay mahina. Kapag ka tayo lumapit sa ating Ama, lumapit sa ating Panginoon, na nasa kalagayang mahinang mahina, abang-aba sa oras na yun ang ating kahinaan, sa oras ng ating pagkaaba, doon natin mararanasan ang pag-ibig ng Diyos at ni Kristo. Isipin nyo, ito yung hindi maunawa ng iba. Yung sinabi ng Panginoon kay Apostol Pablo, sapat na yung aking kagandahang loob para sa iyo, sapagkat lubusang nahahayag ang aking kapangyarihan kapag ka ikaw ay mahina. Yung kalagayan naman ng babae, siya ay nagpakababa, mababang mababa. Nasa paanan siya ni Yahusha. Lumuluha. Sariling buhok niya ang kanyang pinangpunas sa luhang tumulo sa paanan ni Yahusha. Binuhusan niya yun ng pabango at hinalikan. Walang tigil na hinalikan. Doon sa mga ganong pagkakataon, kapag tayo ay nasa babang-baba na, nasa laylayan na, doon natin mararanasan ang pag-ibig ng ating Panginoon. Lahat ng iyon ay nakita ni Simon. Nakita nung Pariseo. Ano kaya ang naisip ni Simon sa ginawa ng babae? Tuloy po natin ng pagbasa, talatang 39 hanggang 40. Nang makita yon ng Pariseyong nag-anyaya kay Yahusha, inisip niya, kung talagang propeta ang taong ito, alam sana niyang masama ang babaeng ito na humipo sa kanya. Pero alam ni Yahusha ang nasa isip niya. Kaya sinabi ni Yahusha, Simon, may sasabihin ako sa iyo. Sumagot si Simon, ano po yun, guro? Ano po yung naisip ni Simon? Abay, kung talagang propeta ang taong ito, dapat alam niyang masamang babae yung humihipo sa kanya. Bakit hinahayaan? Bakit niya hinahayaang hipuin siya ng isang makasalanan? Ito ngang si Simon, mga kapatid, na isang Pariseo, yun lang makita niya yung babaeng makasalanan, hindi na niya matagalan eh. Kumbaga, diring-diri siya, o suklam na suklam siya kapag nakikita niyo yung babaeng makasalanan. Ano po ba ang pagkakaiba ni Yahusha at ng mga Pariseo? Paano po ba inilarawan ng Biblia ang mga Pariseo? Sa paglalarawan po ng Biblia sa Ingles, hypocritical, legalistic, self-righteous. Self-righteous, para bang walang ibang taong tama mga panahon na yon kundi sila lang. Self-important, masyadong mataas ang pagpapahalaga sa sarili. Ano pa po? Judgmental, mapanghusga. Kaya yung babaeng makasalanan ayaw niyang makita dahil siya nga ay paresiyong mapanghusga. Sa Mateo 3:7 nga, tinawag pa ni Yahusha ang mga Pariseo na lahi ng mga ulupong, brood of vipers. Pero hindi naman po lahat ng Pariseo ay ganun. Mayroon ding mabubuti tulad ni Joseph ng Arimatea. Samantalang si Yahusha,
na ating Panginoon, bugtong na anak ng Diyos, tagapagligtas, Mesaya, ano siya? May kababaang loob. Bakit? Dahil sa kanyang pag-ibig. Hinayaan niyang hipuin siya ng babaeng makasalanan. Nung pagalingin niya, mga kapatid, yung may ketong, hindi lang niya pinagaling, hindi po ba? Kundi hinipo pa niya yung kayang taong may ketong kung sa pariseo lumapit. Ano kaya ang gagawin ng pariseo? Siguro tatakbo ng matulin yun, lalayo, pandidirihan. Baka pagsabihan pa ng masama. Ano po ang sinabi ng Panginoong Yahusha kay Simon? Dahil nalalaman nga ni Yahusha yung iniisip ni Simon. Tuloy po natin ang basa, talatang 41 hanggang 43. Sinabi ni Yahusha, may isang lalaking inutangan ng 2 tao. Ang isa'y umutang sa kanya ng 500, ang isa na may 50. Nang kapwa sila hindi makabayad, pareho silang pinatawad. Ngayon, sa palagay mo, sino sa dalawa ang lalong magmamahal sa nagpautang? Sumagot si Simon, sa palagay ko po, ang may mas malaking utang. Tama ang sagot mo, sabi ni Yahusha. Ano po ang sinabi ng ating Panginoong Yahusha kay Simon? Nagsaysay siya sa kanya ng isang talinghaga. Tungkol saan ang talinghaga? Tungkol sa 2 tao na umutang sa isang moneylender, yung isa 500, yung isa 50. Ang malungkot na kalagayan ng dalawa, kapwa hindi sila makabayad ng kanilang utang. Ano ang ginawa ng pinagkakautangan? Anong ginawa ng moneylender? Pareho silang pinatawad. Ano ang tinanong ni Yahusha kay Simon? Tanong niya, sa palagay mo, sino sa dalawa ang lalong magmamahal sa nagpautang? Ano po ang sagot ni Simon? Ang sabi niya, sa palagay ko po, ang may mas malaking utang. Tama ang sagot mo, sabi ni Yahusha. Ano lamang po, mga kapatid, ang nais ng ating Panginoong Yahusha na maunawaan ng pariseo? Ano ang sinabi ng Panginoong Yahusha tungkol sa makasalanan at immoral na babae? Mga huling talata po na ating babasahin, itutuloy po natin ang basa sa aklat ng Lucas 44 hanggang 47. Pagkatapos ay nilingon niya ang babae at sinabi kay Simon, tingnan mo ang babaeng ito. Nang pumasok ako sa bahay mo, hindi mo ako binigyan ng tubig na ipanghuhugas sa paa ko. Pero ang babaeng ito'y sariling luha ang ipinanghugas sa paa ko at buhok pa niya ang ipinunas dito. Hindi mo ako hinalikan bilang pagtanggap, pero siya'y walang tigil sa paghalik sa mga paa ko mula nang dumating ako. Hindi mo pinahiran ng langis ang ulo ko, pero pinahiran niya ng mamahaling pabango ang mga paa ko. Kaya sinasabi ko sa iyo na ang malaking pagmamahal na ipinakita niya sa atin ay nagpapatunay na pinatawad na ang marami niyang kasalanan. Pero ang kaunti lang ang kasalanang pinatawad, ay kaunti rin ang ipinapakitang pagmamahal. Ano po ang nais ng ating Panginoong Yahusha na maunawaan ng pariseo? Ano ang sinabi ng Panginoon tungkol sa babaeng makasalanan at immoral? Ang dakilang pag-ibig na ipinamalas ng babae ay nagpapatotoo
na ang kanyang maraming kasalanan ay pinatawad na. Na siya ay pinatawad hindi dahil sa kanyang pag-ibig, kundi dahil sa siya ay pinatawad na sa kanyang mga kasalanan, bunsod ng pag-ibig ng ating Ama, ng ating Panginoong Yahushua. Nagpamalas siya ng dakilang pag-ibig sapagkat pinatawad ang kanyang mga kasalanan. Ano po mga kapatid ang napakahalagang pagtuturong ito ng ating Panginoong Yahushua? Ang pag-ibig na dakila ay maipapakita lamang natin kung tayo po ay nagtamo ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. Mahirap para sa isang makasalanan ang umibig ng tapat at tunay. Kung ating tatamuhin ang kapatawaran ng ating mga kasalanan mula sa ating Panginoong Yahushua, ay saka pa lamang natin magagawang umibig ng dakila. Pag-ibig ang isang mahalagang bunga ng Espiritu. Kaya sa ating panalangin, hilingin natin na isugo sa ating puso ang Espiritu. Kung ang Espiritu ay sumasa atin, magbubunga ito sa atin ng pag-ibig. Kailan ito magbubunga ng pag-ibig? Kapag sa paglapit natin sa ating Ama at Panginoon, pinagsisihan natin ang ating mga kasalanan at tayo ay napatawad. Kaya mga kapatid, hangarin natin maranasan ang pag-ibig ni Yahushua at ng ating Aba upang sa ganon, lalong tumibay ang ating mga paglilingkod, lalong tumibay ang ating pananampalataya, lalo tayong magbunga ng pag-ibig. Tumayo po kayo at tayo ay pananalangin. Ama naming Yahuwah, aming Aba na nasa langit, napakadakila mo po. Salamat ng maraming marami. Puspos ka ng pag-ibig at awa. Salamat sa iyong pagtuturo. Ipinauunawa mo po sa amin ang mga bunga ng Espiritu. Kaya't hinihiling po namin, Ama, isugo mo po sa amin ang iyong banal na Espiritu na siyang tutulong sa amin, magbibigay sa amin ng unawa, magbibigay sa amin ng kaalaman, at siyang aalalay sa amin sa bawat ginagawa naming pagpapasya sa buhay na ito. Upang huwag kaming maligaw kapag ka nasa amin ang Espiritu, mayroong kaming gabay, magagabayan ang aming pananampalataya. Huwag kaming lumihis ng landas. Magpatuloy kami sa aming mga paglilingkod. Ang aming mga paglilingkod ay maging katanggap-tanggap sa iyo sapagkat ginagawa namin kapag napatawad mo ang aming mga kasalanan at bunga ng aming dakilang pag-ibig. Salamat po, Ama, sapagkat hindi mo kami pinababayaan. Sa araw-araw ng aming buhay, mapayapa mo kaming itinatawid sa mundong ito. Kung mayroon mang sa aming nagtataglay ng mabigat na karamdaman, hindi makatugon sa aming ginagawang paglilingkod, nariyan ka. Agad mong sinasaklolohan ang iyong mga anak upang makapagpatuloy kami. Matupad namin ang aming mga banal na tungkulin sa iyo. Kaya naman, Ama, tanggapin mo pong aming pagpapasalamat. Tanggapin mo po ang aming pagsamba. Patawarin mo ang aming mga kasalanan. Kapag ka nakikita mo kaming tila ba lumilihis ng landas, agad mo po kaming itutuwid.
agad mo kaming papaalalahanan. Sawayin mo kami kaagad, Ama. Huwag kaming tuluyang mahulog na magtampisaw sa mga kasalanan. Panginoon naming Yahushua HaMashiach, Ikaw ang aming hari. Ikaw ang aming tagapagligtas, tagapamagitan sa ating Ama. Salamat ng maraming marami sa iyo. Lagi kang nariyan, aming tagapamagitan sa Diyos sa lahat ng aming mga dalangin. Kaya namin ito tinatanggap dahil po sa iyo. Panginoon, salamat higit sa lahat sa ginawa mong pagpapakasakit sa amin, ang ginawa mong pagliligtas, kahayagan ng iyong dakilang pag-ibig. Kaya naman nawa huwag masayang ang lahat ng iyong ginawa para sa amin at kami naman huwag masayang ang lahat ng aming mga pinagpagalan. Ipamagitan mo kami sa ating Diyos upang patuloy naming matiyak na tatanggap kami ng mga biyaya at pagpapala mula sa Kanya. Ama, sumasampalataya po kaming dinirinig mo po ang aming mga dalangin ito. Ang lahat po ay amin pong ipinapakiusap sa pangalan po ng aming Panginoong Yahushua HaMashiach, ang dakila naming tagapagligtas. Amen. Ang walang maliw na pag-ibig at masaganang awa ni Yahuwah Abba, ang biyaya at kapangyarihan ni Yahushua HaMashiach, ang laging pagsama ng banal na Espiritu, sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Mga kapatid, konting paalala lang. First of all, yung ating pong assignment, our reading assignment for the Bible is 1 Samuel and 2 Samuel. We will be releasing the videos covering a summary of these two chapters of the Holy Bible. Ang ating Feast of Weeks, Pentecost, ay sa darating na June 7. Ito po ay gagawin natin in person doon po sa Washington State. If you want to join us, let us know para mabigay po namin sa inyo yung eksaktong address ng venue. Gaya po ng dati, ito ay papalabas din sa pamamagitan ng Zoom, YouTube at Facebook Live. Yung atin pong susunod na klase for Children's Ministry ay nakaschedule for May 23 tsaka May 24. Sana kung meron tayong mga kabataan na hindi pa naka-enroll ay ma-enroll natin para makasama sila sa ganitong pag-aaral ng mga salita ng Diyos. At bilang panghuli, yung atin pong BLP Live Class, Saturday po, May 31st, 2025, 3 p.m. Pacific Standard Time. Natatapos na po ang ating pagsamba. May Yahuwah Abba and Yahushua HaMashiach bless all of us.